Low budget pork humba ang ating recipe for today's video, mga kamare. Naku po, talaga namang mapapasisip ka sa sarap ng gatil nito, mga kamare. Ayan o, tignan nyo. Abay, nagpunta nga kami sa town kahapon, mga kamare. Ay, meron pala doong bagong bukas na butcher na kahapon lamang namin nakita. Aba, akalain nyo, tinanong ko kung kailan pa sila nagbukas. Last year pa daw. Wow! Alam nyo ba na dumadayo pa kami ng 30 to 40 minutes drive? Makabili lang kami ng karne ng baboy na pre. Eh, nung makita ko nga itong knuckles ng baboy na ito, dali-dali ko nang binili ang dalawang natirang ito. Nung isang araw pa kasi akong inuulukan ng asawa ko na magluto daw ng humba. Ay, ang bihira nga lang makakita din ng garning parte ng baboy. Kaya naman bihira lang din kaming makaluto. Eh, nung makakita nga ako, ay dali-dali ko na nga kinuha. At talaga namang sabi ko nga, ipagluluto ko siya. Tama na nga din dahil nga meron siyang bisita ngayon. Meron kasi siyang long lost friend. 5 years niyang hindi nakitang kaibigan. Ay, bibisitahin siya today. Kaya naman ipagluluto ko sila ng masarap na humba, mga kamare. O siya, at umpisahan na nga natin ito nga, tinuhugas-hugasan na niya itong maigi. Matagal na siguro kaming hindi nakakain ng pork humba, mga kamare. Siguro ay mga 2.5 years na, ganun. Sabi ko nga sa asawa ko ay hugasan niya at tadtadin niya at ako na nga ang bahala sa pagluluto nito. Kaya naman nga, ito, dali-dali na nga niya itong ginagaya. May dadating kasi siyang dalawang kainuman today. Tamang-tama ito. Tapos magluluto rin ako ng sopas mamaya. Alam niyo ba, mga kamare, na napakaraming iba-ibang version ng pork humba. Pero yung gagawin nga natin ay yung simple lamang at kung ano lang ang meron dito sa bahay. Kalimutan ko ngang ipagayat ito doon sa butcher kahapon nung binili ko, kaya naman the struggle is real nga kung paano niya ito puputulin. Kaya naman, mga kamare, parang ang nakikipagtumbang preso dito sa baboy na ito ang aking jusawa. Diyos ko po, ayan, hihilahin pa nga niya iyang gayaan, pagayaan. Diyos ko po, dade, hindi yan Kaya naman, mga kamare, ang kakalabsan ay ilalagay na namin yan ng gayang kalaki. So, ayan nga, mga kamare, nung magayat nga ng aking asawa, isinalin ko na nga ito sa isang malaking kaserola dahil nga ito ay pakukuluan muna natin. So, naglagay nga ako dito ng tubig hanggang sa ito ay malunod lamang dito para naman pakukuluan nga natin ng 10 to 15 minutes. Habang pinapakuluan nga natin, mga kamare, ay pwede ka pang magsumba. Chares! Ayun na nga, makalipas nga ang 10 minutes, mga kamare, ay ayan, binuksan ko na nga ito. Tapos nga, papatayin natin ang apoy. At saka nga, ide-drain natin ang mga tubig nito, mga kamare. Gayon. Diyos ko po. Ayan, ako po natin. Kaya naman, mga kamare, pagka ganito nga mainit, ay Diyos ko, mag-iingat kayo. At sayang ang mga valat ninyo dyan. Ayan nga, mga kamare, kapag na-drain na nga natin ang tubig, ay ibalik natin ulit yan sa kaserola. Tapos nga, pakukuluan naman natin ito sa suka. Gayon, ang pagtanggal na lansa. Dahil nga nag-drain tayo ng mainit diyan, ay patuluin natin ang tubig agad-agad para naman hindi masira ang ating pipe. Ayan, mga kamari, binalik ko na nga ulit din sa kaserolang malaki. Kailangan lang itong lagyan ng suka. Siguro mga 3/4 cup ng suka, mga kamari. Tapos lalagyan ko din siguro to ng mga half cup ng tubig. Pakukuluin ulit natin ng kaunti, mga 2 minutes. Huwag haluin dahil maglalasang hilaw nga ito, mga kamari. Ayan, pagkagayan, mga kamari, ay ating tatakpan na ito. Pagkalipas nga ang 2 minutes, mga kamari, i-check natin. Ayan, nag-e-evaporate na nga ang ating suka. Kaya naman magdadagdag na tayo ulit dito ng tubig pa. Maglalagay tayo dito ng mga kalhating litro ng tubig. Tapos nga, mga kamare, ay maglalagay din tayo dito ng mga 3 cups ng fizzy drink. Pwedeng 7-Up, pwede namang Sprite din, mga kamare. Pwede rin kayo maglagay dito ng pineapple juice. Depende kung anong meron sa inyo. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay 7-Up. Napakaswerte naman ng baboy na ito. Talaga namang sa 7-Up pa siya paliliguan. Chares. Ayan nga, mga kamare, at meron din tayo ditong 3/4 cup ng soy sauce na siya namang ilalagay din natin dito. Pwede rin ninyong i-adjust. Depende sa dami nga ng baboy na inyong gagamitin. Ayan, o, nilagay na nga natin dito. Maglalagay nga rin tayo dito ng whole peppercorn, mga kamare. Kung wala naman po kayong buong paminta, mga kamare, ay pwede naman kayong maglagay dyan ng durog na paminta. Tapos susunod na nga natin dito yung pinitpit natin bawang at saka ang ating sibuyas. At kapag kumpleto na nga lahat ng ating samyang, mga kamare, ay takluban natin at pakuluan natin ng mga 1 oras. Pero bisibisitahin natin occasionally at halu-haluin para naman magpantay ang luto nito. Napakabilis nga lamang magluto ng ganito, mga kamare, kaya pag may bisita kayo, ito ay madali ang luto. Hindi na kasi kailangan itong i-marinate pa, mga kamare. Naglagay nga rin pala ako dito ng Chinese 5 spice, mga kamare, dahil wala nga akong anis. Ito nga ang isa-substitute natin sa star anise at sa banana blossom, mga kamare. Okay na yan, masarap na rin yan. Kalipas nga ang 45 minutes, mga kamare, ay hinalo-halo ko na nga ito ulit. Tignan nyo naman, ang ganda na ng kulay niya at ang bango-bango. Kung wala naman kayong Chinese 5 spice or yung star anise, mga kamare, ay pwede naman yung banana blossom. Maglalagay na nga rin pala tayo dito ng asukal, mga kamare, after 1 hour na pinapakuluan ito. Medyo palalaputin lang natin ito ng kaunti at siguradong luto na rin ito after 10 minutes, mga kamare. Ganun lang kabilis, diba? So, ayan na nga, mga kamare, after 1.5 hours ay naluto na nga ang ating pork humba. Ihanda nyo na ang inyong bao o ang inyong bagong lutong kanin at umpisahan na ninyong kumain. O, diba? Hindi naman kayo pinahirapan ng aking recipe. Kain na!
Ay, nagbablog nga, mami. Saglit. Gatil. Walang taba. Gatil lang. Bye. May lemon. Dali. Gamot sa aboyan. Busa mo. Finish. Buto lang, walang taba.